yung mga teams natin on what to play around those team comps. And still, hindi pa rin ipapagamit ang Zhang Fei. Sila na ang nagtanggal ng Mai at pati Dharma. Mabilisan ngayon ang ating mga bans. Mabilis na nga talaga. Pero same with TNT Alab din, no? Ayaw din nila ibigay kay Jare yung Mai Shiranui. Yeah. Uy! Napakahirap din pagka nakuha nila ng Eureka para kay Haru. Princess kay Jare. Frost. Oo. Alam mo, ang last time na nakita ko dito sa side ng Eureka na magaling mag-Princess Frost talaga, si El Piso din eh. Magaling din siya to the positioning eh. Jare kasi, more on, mas bagay talaga sa kanya is yung active sa mapa. Tumatumbling, gumi-split. Kaya nga yun, Mai Shiranui. Pero, pare Osai, eto na hinihintay mo, nakalabas na yung main dito ni Kuya Calv. Ayan, pwede na. Mag-google pa yung main. Ayan, laglag eh. Ulitin mo nga anong ginawa mo doon. Ay, ano yun? Kumukung po, pero hindi pala ko. Hindi yata kung po siya. Nang hilig man, Dojo. Ni Yasu, porket hinahabol ka ng mga bibe mo, ha? Oo, siyempre. Nakita ko yun eh. Pinapanood ko yun eh. And ayun nga, Ming Lady Sun, this is a good sign para kay JC. Kasi nga, di ba, ang hirap ng Derenji, hindi na nakuha yung long, medyo nahihirapan sila in terms of setup. But this will be a 1-to-1 setup na sa mid lane lalaro itong sila, si Fate at saka si Fate tuloy, si Stronger tsaka si JC. And kailangan natin ng wave clear para sa side ni Ribo just to get by sa paglalaro niya sa bottom lane. I believe Angela yung pinaka-go-to niya dito. So, kung hindi man Lady Jen, yun siguro yung closest. Oo, Angela. Dahil nabanggit mo na rin lang naman, no, nag-shine din itong si Ribo sa kanyang Angela. Pero last game na rin to. So, kung mag-Angela sila dito, if that's the best pick para kay Ribo, ilabas na nila dito. Pero we'll see. TNT Alab, wala pa rin naman silang jungle and also mid lane as of now. Liu Bang Hanshin, sila naman ngayon ang magpapakita. And si Haru, napaka-notorious din ng kanyang Hanshin. Dalawang Hanshin player ang nagkita ngayon. And ako parang mas napupulsuhan ko yung draft ng Eureka dito. Parang at home sila. Parang lang to, nabaliktad kanina. Pero ang kaibahan nga lang is walang main. Pero this time, sa TNT Tropang Alab naman, yung Lady Jen na nga ba talaga to? Well, kasi malikot naman kasi yung Hanshin, no? So, mas maganda yung naka-lock na dun sa babato mo na lang. Kasi kapag kay Angela, tatapat mo pa di ba? And magiging nakatayo ka lang dun. Habang, yes, Blazing Brilliance, meron kang shield, pero andun pa din yung, ka lang, nakatayo ka lang. Free target ka lang din. Papakit ka lang yan. Habang nag-Blazing Brilliance. May Hanshin na rin kasi, no, and may Winter is here. So, medyo hindi ka pwede maiwan na static lang sa isang area. And at the same time, no, itong Lady Jen, meron siyang meron siyang innate na splendor. So, somehow, pwede ka maging protektado if ever na mag-commit nga sila. Pero, grabe ang ginawa ngayon ng Eureka. Huge AOEs, Death at Sunset, you have the Fevered Barrage, and the Winter is here. Ang dami mong pwedeng gamitin. And for the last jungle, hi sir, babarasuhin na ata talaga to ng TNT TNT Alab Oo. Brasuhan na pre. Si Lady Sun mambabraso. Ay, paa nga pala yung kay Calm, no? Pero okay lang, gumagamit din naman siya ng braso kahit paano. Oo, tumatumbling pa rin tumbling pa din naman yan. Si Sanji kasi yan si Main. Tropa ni Sanji. Ay, Cola by 2? Ay, nalabas na nga pala yung detective ko na nakola. Ang ganda nung skin ng kay Marco Polo. Parang feeling ko, out nyo na rin sa global. Sino ba yung kay Marco Polo? Yung di kasi ako masyadong nakalimutan ko na yung sa detective ko. Yung nakaputi, na may kapang puti, tapos may, yung may sombrero na, parang siyang naka-formal. Sino nga ba yun? Nakalimutan ko na Tagal ko na napanood nakilala ko naman yun, nakalimutan ko lang din. Kasi madalas si Shinichi lang na yung nakikita natin doon. Si Shinichi, si Luban. Oo, yun. Yun din. Ano siya kasi parang movie yata yun, yung nakakapa na yun. Oo.
Kasi sa series talaga, hindi talaga natin na ano eh. Masyadong nakita Oo. yon, no? Pero ito, speaking of makikita na rin natin kung sino ang malalaglag at kung sino ang magpo-proceed on our next bracket. Pero nasa lower bracket pa nga rin sila, but still, mas mahaba lang yung kanilang lalakarin pagdating sa ating bracket. Pero tingnan natin, no? 1-1 na tayo, best of 3 series, best of 1, down to the best of 1 na lang tayo dito para sa Eureka at TNT Alab. Mhm. And ngayon Hanshin naman ni Haru ang papakita sa atin. And at the same time, no, yung itong lakas ng Eureka kanina, dapat ma-carry over lang nila yung momentum papunta no dito sa game 3. Iba rin yung naging patience nila ng game 2 para lang ma-survive yung ginagawa sa kanila ng aggression ng Tropang Alab. Oo. And as for Tropang Alab, dahil nga hindi sila nag 1-1 na mas pinapatan pa rin talaga nila dito. Supposedly denying si Vayne, pero si Jare yung tumapat sa kanila. Nagpalit, pero yung mid yung nasa top lane. Nakala nyo ganun kadali, pero hindi sila bibigyan ng easy way out. Pero dapat tigas dito itong si Vayne. Pero ano naman magagawa dito ni Ribo? Wala pa rin naman siyang deluge as of now. Oops. Ang chill na masyado ngayon compared Kalmado kanina. lang. They're looking for possible first blood, yung mga iba't ibang klaseng play na alam nating nakakapanglason, yung mga 4-man gank agad early game. So chill guy ang ngayon. Ayan na yata. Eto na nga ata, pero this time it's just a 3-man coming from the side ng Eureka. Pero ang sakit naman ni Kuya JC doon. Grabe yung binibigay ni Kuya Stronger. 3 yung kalaban nila dito. Pero good call para sa Eureka dahil nandun na din yung tropang Alab na nasa baba. Pero si Fate dito, mukhang naramdaman niya na sabi niya, uy, pre, yumayanig yung yelo. Back muna tayo. Delikado. Ang yellow nagpaparamdam na baka mayroong nasa paligid-ligid at dadahan-dahanin lang din naman nila dito. At maganda rin naman na ginawa nila dito. No, kung si Vayne dinadalawa nung bot lane ng Alab, sabi nila, sige, dito na lang ako. Kami din, no, tatapatan din namin si Calm para hindi rin siya makakuha ng farm, hindi rin mag-scale itong main, hindi rin natin maging problema, and nagiging maganda rin naman yung pwesto nga dito ni Metal Wolf. No? Mas may freedom siya na mag-farm lang din. And also, ang ganda din ng support niya dito, which is itong si Liu Bang, na oo, hindi niya iiwan dito itong si Metal Wolf. But at the same time, kung kailangan siya sa ibang parte ng mapa, I'll be there. Oo. Magko-command din lang, battlefield command lang. Suddenly, isang pitik lang, no? Pero si Fate yata yung kanilang pipitikin dito. Makunat naman itong Kaiser na ito, na may ulti pa din naman na hindi niya pa naman pinapop as of now. Yes, and iba to yung pagkakagamit nila ng Liu Bang. Kung kanina, no chill type of Liu Bang, ito mostly on the rotation lang, guarding duty lang. And the mere fact na ang layo dito bigla ni Metal Wolf signals a lot na wala sa paligid. Itong si Kuya Migs, no, going for the rotation at pwede nga nilang sorpresahin at mukhang naramdaman. Yumanig ang yelo. Oo. Narinig nila yung crack-crack sa yelo, di ba? Pagka natapa ka sa yelo, hindi sa snow eh. May tunog din yung sa snow, pero mas may tunog yung sa yelo, pre. Malabagyo kasi ngayon pero dun sa mag-ingat Heroes sila sa Group. may top lane dito. Ay! Sila, Big Winter is here, pero wala siya nahuli doon. Stronger, hindi na siya strong. Siya ang unang babagsak dito. Pero Boom! Sundown, flash out ang kinumit dito ni JC. Pero nandito na sa likod. Ayun! Itong si Kuya yung Khan na whatever kill niya rin itong si Jare. Mukhang bibigyan niya rin dito itong si Vayne na may nakap pa. Kaso si Vayne hindi na rin siya nabuhay pa. Konti na lang tower na double kill para kay Kuya Khan. At hindi pa uuwi dito. Nako, Kuya Haru! Aro, bakit ka naman nagpaiwan dyan? Pero meron pa rin naman siyang lipad sa may Oh! susunod. Pero yung bot na binigay dito ni Migs, enough na mapabagsak si Fate. Pero JC, with a preheating from behind, he's alive and nakakuha pa rin sila ng kill. Naganti kay Migs. Ang ganti ng api. And Liu Bang, no, isa yan sa mechanics ng isang Liu Bang yung dash niya, pwede mo pang dugtungan ng flash para kumagat yung effects nun. And then dahil nga naka-charge up din yung kanyang Uy! Sulit na Oh my sulit! God! Yung Fevered Barrage! Walang mintis, walang labis, walang kulang! Coming from Kuya Metal Bolt sa ginamitan pa. Grabe combo no, perfect combo yun pre. Stun, Fevered Barrage, pag nagising 20.
baka mabu. Di ba? Baka mabu. Yung mga sinaunang ano natin baka mabu. Partida nandun pa yung mga kakampi niya sa gilid-gilid lang, no? Kaso it's too late to apologize, eh. Wala, tinitigan na lang siya Tinitigan ko, gumano na lang wala na siyang nagawa Titigan ko, nilapitan ko. Oh, di ba? Grabe yun. Paglapit nga lang niya, may kasamang P-Bird barrage. Ayun, May tulog. stand Ayun na. pa. Pero ito, mukhang tulog na rin dito si Khan. Hinele-hele dito ni Migs. Gulat ka, no? Andun agad si Migs. Sabi niya, 1v1 lang linis to, na. ah. Kaso nga lang, si Vayne dito mukhang lilinisin din ni JC. Touchdown on that healing galing sa may bandang likod. Pero si Vayne medyo nasasaktan na rin dito. May sundown pa rin naman siya. Pwede siyang sumepi-chepi. Meanwhile, on the other side of the map, napabagsak naman nila this time. Itong si Fate. Nabisita neto Nako. ni Haru sa may sarili niyang jungle. Itong si Fate. Ayun, yun ang sabi natin no? Ito na yung part ng Eureka na nagpipick up na ulit ng pace yung kanilang lineup, and at the same time si Metal Wolf nakakagawa na rin siya ng kanyang mga pansariling play. Yup. Blood Rage is already completed for Haru, so this will be another big problem sa kanila. May kasama pang Battlefield Command, so mas Yup. magiging problematic yung play nila dito, no? Kung nakuha ni Fate nung game 1 itong Hanshin or na-execute nga nila yung Lubang strat din. Ang pinagkaiba this time dahil hindi nga sila nanalo nung game 2 technically, nabigyan ng chance yung Eureka magkaroon ng ganitong klaseng draft, and it's currently working on their way, lalo pat na nahuli din nila kanina kaagad si Stronger. Kala ko, dediretso nila sila JC sa top lane. kahit Kaso ako, may tower kinabahan pa kasi ako dun eh. Parang naririnig ko na, making my way downtown, pero uptown kasi yun eh. Ay, Going uptown. up eh, oo eh. Uptown, pump you up. Ay, iba rin pala yun. Ang nasa isip ko pre, uptown girl. Ay, Ay, naku po, yan, tuloy na po. Sorry na, Direk! Sorry na, Direk! Hindi na po kami kakanta ni paring Hindi na po kami magkakaraoke, paumanhin mga kaibigan. Paumunay, Kuya Ayan na. Osiris. So, yun nga, balik na naman tayo sa umpisa in the beginning. Kanina, lamang na yung Eureka eh. Pero kasi, it is what it is. Bawal nga sila magpalit-palit ng posisyon dito pagdating sa draft team. Now we know, now everybody knows. Okay? And tignan natin, na bigyan na ng parang early access yung TNT Alab sa ganitong lineup ng Eureka. Tignan natin kung mas may sagot sila ngayon. And as you see, paring Osiris, nagmamadali. Yung TNT Alab dito, talagang kinumit nila this time. Sila ay nag-i-invade, which is hindi natin nakita kanina, no? Ng early, nung unang medyo first na laban nila with this draft. Red buff agad. Pero ganun din naman yung sagot ni Kuya Haru. Pero ang kaibahan nga lang, andito si Kao. So returning the favor lang, no. Pero Naku. yun nga, no, hindi natin nakitang proactive itong tropang Alab kanina. So Oo. this is somehow, no, the price they pay for not complying na nag-iba nga yung Oo. approach. Kasi At, Kuya Mig, Oo, binubuli na sila dito. kaya pa. So far, no casualties yet. Pero nakakuha naman sila ng kanya-kanyang red buff kahit pa paano for both jungler ng ating mga teams. So ngayon, dahil nga nagkabago-bago ang mga bagay-bagay, tayo po ay nagbago rin yung movements dito, yung initial rotation din initial play din ng mga teams adapting to each other's strategy. And ngayon magkatapat na si Calm at saka si Vayne. Oo, nag-classic laning na lang sila dito ngayon. Kanina, iba yung laning natin eh. Princess Frost nasa top lane, yung duo ng side ng TNT Alab nasa top lane as well. Tapos yung top lane nasa mid lane. Pero this time, going to the traditional. Pero this time, may bisita. Etong si Stronger at saka JC. Poke lang daw. So no problem. Easy lang, pero 4 members para dito sa tropang Alab ang umaamba, habang yung taga Eureka ay naka-ready na rin if meron man gustong mag-commit. Hanshin onto the mid lane, si Haru kumukuha lang ng farm para lang makabuelo din itong tankiness niya. Kasi kanina blood rage na siya eh. Kumaga mas confident na siya. Blood rage na si Haru kanina eh. Ano na Oo. siya eh. Parang pasok na pasok. Hanshin na siya Palaban sa na siya eh. Oo, tuhog na eh. Kumbaga luto na ang fishball, Lods. Oo. Ay, Lods. Wala, hindi daw sa'yo yan.
Sa iba pa daw yung visual na yan. Ayan, nagre-lobby tuloy. And ang kaiba lang talaga kanina, pre, pero mamaya na lang yan dahil meron tayong Winter is here and still patay pa din naman in the hands of Metal Wolf. Etong si Ribo. Kala niya makakaalis siya doon. Hindi siya gumamit ng flash, pre. Oo, talagang pinanghawakan niya, no? Pinanindigan niya. Kaso syempre, alanganin. Ito na. Battlefield Command at the top lane, going for JC. Kaso hinihil lang with a hiling-galing coming from Stronger. Pero sa Sundown, meron yung si Migs pang nasaktan at madadown dito. Hindi ko yan yung baga JC, pero si Vayne, mukhang siya naman ang susunod. Pero napakagandang favored para Jetstan! Red, go for the double kill at make that triple kill na nasa lubong niya pa dito si Kuya Pain. Pero ito na, flash out kay Ribo. Deluge, wag ang lalapit dito, Metal Wolf. Pero at least that's 3 para sa side ng Eureka in the hands of Metal Wolf. Oh my G, dahil palitan pa rin dito ha. Kitang-kita mo yung Eureka na kahit ano mangyari, parehas pa rin ang outcome ng advantage nila dito. Yes, dire-diretso dito si Kuya JC eh. Kaso yung fevered barrage talaga yung nag-set ng tempo. And at the same time, papunta na rin dun si Jare. Kung titignan natin, kaka-up lang din nung kanyang Winter Uy! is here. So few seconds away. Kaso ayun. No, Yung mga bakit natutulog. naman nandun si Cal malalim? Nasa may pamilyang Pepa na Yatarchi. No? Hindi natin masyado nakita kung anong nangyari doon. Basta ang alam lang natin, malalim si Cal. At siya ay nabigyan dito ng Eureka. Make that 5-2 in favor ng Team Eureka. 12k, mga 2,000 ko lang. Uy, huwag ka tumambay dyan. Masakit yung tubig na yan, pre. Tigan pa si Metal Wolf to. And ayun nga, ano, baga, naging alanganin yung mga palitan natin dito. As Calm also not having the best time of his life pagdating sa kanyang mayin. Mukhang nabasa na rin yung kanyang galawan dito. At binabantayan talaga siya ni Vayne. Winawasiwas yung espada. Nagtutupad lang, pre. Nagtutupad lang. Ay, tupad. Siyempre, oo, kailangan natin medyo damuhan lang yung gilid-gilid, di ba? Oh. Kasi pag lumalago yung damo, nakukonquer na yung kalsada. So, Ay, kailangan grabe. bawasan. Grabe ang pagiging farmer. Oo, syempre. Shoutout nga pala sa mga nagtutupad dyan dito sa amin. Merry Christmas po. Ayan, na-shoutout talaga ang Thank mga you po, tupad thank nila. you. Salamat Yun. po palagi. Mga responsible people in Earth. Diba? Kung wala kayo, andito po yung mga damo. Ayan, yun, di ba? Kung Tama naman, Bakit tama hindi, ikaw ba, nagbubunot ka ba ng damo? Minsan. Hindi, nagdadala lang akong kambing, pre. Ginagawa kong lawn mower yung More on kambing. animals, no? Hindi pa plantita sa, sa kabuuan. Pero ito na nga, tingnan natin kung natataniman! Metal Wolf! Once again, he did it again with the winter is here. And JC to be taken down. Just so happen, si Stronger ay na last hit. Neto ni Kuya Jare. But a kill is a kill. That's still 2 down para sa side ng TNT Alab. And they're looking for Grabe more yun. blood para sa side ng Eureka. Ang nakita nila ay yung manok sa may gilid. Kawawa naman siya. Yung alab, natanim bala. Ay, Nabaliktad sila doon. And yung heal Nabaliktad. ni Stronger, hindi na niya nagawang mapindot sa sobrang biglaan niya. Sutan. Kahit tayo nagulat eh. Nag-uusapang taniman lang tayo at natanim balagang nga sila. Dahil hindi rin naging maganda talaga yung Talikod. positioning nila. Winter is here. Defensive lang. Doon dadaan dito yung tatlong member ng side of TNT Alab. Pero nangunguna na nga dito si Faith with Invincible Warrior. Makunat-kunat naman siya. Syempre naka-ulti. Pero hindi na magpupuli commit yung side ng Eureka. Dahil magta-transition na lang sila on that Overlord kill. Hindi rin nila tinuloy, pre. Oo. Sayang eh. Kumbaga pwede na sila Wala makapwesto si doon. Haru Pero, eh. oo, yun din. Di ba? Kumbaga, delikado rin na magkakasama na yung tropa eh. No? Kumbaga, isang buong barkadal na. No? Nagkakadal na mga barkada natin. Magkakasama na sila, making sure na if ever gusto mag-commit dito ng Eureka, pwede sila makabawi. Pero wala pa tayo nakikitang huge play para dito sa tropang Alab. It always has been Eureka and it looks good dahil nakuha nga ni Haru yung kanyang Hanshin. Iba yung tempo na pinoprovide niya and Metal Wolf. Sa ganitong hero pala siya nagte-thrive, no? Kasi minsan sa long may kakaiba siyang approach sa early pero this time with MP, pinapakitaan niya talaga na magandang play itong mga players. Yup, Deluge, pero pumasok na dito si Khan. Mag-isa lang siya, pero okay lang dahil dalawa naman agad yung na-delete niya. And the double kill Ayun. coming from this Meyin. Kala nyo kayo lang yung may ganyang play. Another kick na naman yan. Calm! Doing what he could and what he should. Siya lang talaga yung nag-playmake on that mid lane, pre. Oo nga eh, parang yung iba may extra lang eh, no? Kumbaga bodyguard lang namin if ever may Ayun, gustong tamo. sumabay. Ayun, kita sa likod, di pak!
Uy, wow, may pa-slow mo pala tayo Oy, dito. grabe talaga Ito yung pa, slow mo mo. likod Ay, natin. no. Ay, Has alam. destroyed Okay a na. Sinipa niya Kasi, pa yung pabalik Red eh. team oo, has may destroyed a kickback tower. eh. Kumikback pa si Kuya Kalmo, si Kung Fu Kalmi. Talagang pinakitaan tayo ng magandang maging play. At dahil doon naging maganda yung... Ay, Nakaka-frustrate ah. oo nga eh. Iiwan. na, Lahat lumabas sa in bano. anxiety din ako doon eh. Baka mamaya may lumabas na hanshin na Ayan na nga nagkakatalong eh. OTW na sana siya eh. Oo, Kung nag-reset ng tuluyan yun, ay! Problema ka talaga. Sabi ko sa'yo, bossing ikaw na naman. Pero dahil nagawa naman nila, maganda pagbangon din yun for Tropang Alab. Sabi nga natin, nag-aantay tayo ng huge play sa kanila. And once again, nanggaling na naman yun kay Calm. Regardless of Mayin or Dharma, this guy, talagang pinapakita niya na isa siyang MVP worthy pagdating dito sa ating game. By the way, paring Osay, pure sky na itong si paring Cal. So, No. mas makakasurvive pa siya and also, mas may damage pa siya this time. Kaya, delete agad yung dalawang manipis sa kanila eh. Para sa side ng Eureka, wala agad si Metal Wolf tsaka si Jari doon. Pero kung tutusin grabe yung yung play na yun to think na hindi rin nakareact yung Eureka kasi kanya-kanyang mga surprise Oy! mga players. Kung gusto ka pa, may smite yun eh. Smite yun eh. Pero okay lang daw, space created pa rin naman. They took the tower to top lane. Pero first tier turret pa lang gamitan yan. Invincible Warrior has been popped. Pero kailangan na magrespeto dito kahit paano na side ng TNT dahil nagamit na nila yung kanilang pampakunat para kay Fate. And now, teams are just trying to relax. Still, hindi pa rin nasisira yung mid lane tower ng Tropang Alab, which is really good para hindi pa entirely mag-open yung kanilang mapa dito. 20 seconds sa Tyrant. Una na nakapwesto dito si Haru. Pero yung limang miyembro, unti-unti na rin ng Tropang Alab na pumapaligid. At nakahiwalay lamang dito si Migs para gumawa ng play. Aabutan kaya siya dito. Ako, delikado to. Tapos yung pabalik itong si Haru. Haru na sumapi na si Kuya niyo bagamig. Pero si Haru talaga ang target dito ni Fate. Pero change target tayo dahil apat na tropa. Make that 5. Nandito na si JC. Sinong target din nila. Back na lang daw muna si Fate ang mahuhuli dito. Wala yung Invincible Warrior. Si JC na lang ang mapapa. Lukod. Nakasama niya dito si Kuya JC din at Stronger na hindi na din pinaalis ng side ng Team Eureka. Oh no. Ang daming nawala. Tatlo and only Migs ang siyang naging kapalitan. At grabe talaga yung mobility na dito. Hindi niya pa ginagamit yung Blood Rage ha. Inuna nilang gamitin yung Battlefield Command. Sa kanya pin-up yung Blood Rage. So isipin mo, shield after shield. And yung Winter is here na bumaba doon si Fate. Kaso sa likod, masyado nang nakafocus din doon si Vayne at inubos yung mga kinat na eh. Kumbaga, burger ka sa akin. Burger ka sa akin. Inipit silang dalawa eh. Ginawa sila Alam mo- Krabby Patty. Alam mo kasi paring Osay, nagsimula sila ng banger after banger after banger. Tapos ang Oh, nangyari, grabe, binigay ng grabe yan, Eureka dito. May burger after burger after burger. Burger, ayun. Grabe, banger. Parang Gen Z term na yata yun. Yeah. Sa ano yun men eh, WWE. Ay, Yun tayo eh, naapektuhan Ay, tayo ng wrestling eh. Oo, Pero ano okay lang, mga wrestling yung fan naman seriousness tayo. paring Osay, hindi Oo. nagamit ni Metal Wolf doon yung kanyang P-Bird Barrage. Partida pa. Hindi pa niya nagamit yung P-Bird Barrage doon. And by the way, Frigid Charge na rin pala itong si Metal Wolf habang si Ribo is pampatigas na. Mhm. So, maganda rin yung nagiging kanilang in terms of utility, in terms of defensive items. Kasi nga, ang hirap na dinadive lang sila na Fevered Barrage again and again. Pero wala pa rin sila nagiging sagot sa Torre. Kung titingnan natin dito, naglalaban sa bot lane si Mayin. At saka itong si Liu Bang Migs against Calm. Ang layo na nararating nila. Ayan! Kaso, umaamba naman yung mid lane din. Tingnan natin kung Ako, kakayanin sasalubong. ba. Iipitin! Sasalubong. Kuya Bane. Pero tatakbo Burger. lang dito si Calm. Keep calm and keep running hanggat may lupa. Hindi naman na din mag-fully commit yung side dito ng Eureka. Sabi nila, uy, overlord na lang, overlord na lang. Oo, overlord. Piniping ni ano yan, ni Haru. Dito na lang tayo, dito na ako eh. Oo. Ano na yan eh. Kumbaga, Blue team has destroyed nakapwesto a na eh. tower. So kung saan na yung pinakamalapit, yun na muna yung gagawin natin. And again, Overlord is being focused ngayon. And Eureka, they are the ones who's ahead pagdating dito sa Torre. So they can definitely just go and use the Mama Dragon
Once na naka-ready na yung Tyrant, pwede nilang timeran to ng maayos. And Blood Rage din itong si Vayne. Meron ng frigid dito si Armor, itong si Metal Wolf. Migs, hindi pa rin siya nagpapalit ng shield. Pa din, Ano no? pa rin siya, naka-radiance pa rin siya dito. Face reveal yung gusto niya, pre. Kaso nga lang, face reveal nakatago sa damo. Itong dalawa sa side ng TNT Alab. Si Calm kasi, mahilig to mag-death brush. Oo. Kaya malamang yun yung Hindi niya binabantayan dito ni binibitawan. Kuya Migs. No? Why not? Why Oo. not? Lagi din Good naman nasa idea. damo nga yung side ng TNT Alab so far. Pero yun nga, hindi sila pwedeng magtago. Pero huwag ka maingay, pre. Yun nga, Si Kuya hindi nga Khan sila nasa pwede likod. magtago. Pero ito ang nasa harap, itong si Oh. Fate with the Invincible Warrior. Ang target nila si Jari nakapag-flash out, pero hindi na rin siya makakapag-dash out dahil matay na rin siya dito. Pero yung Fevered Barrage, sulit na naman, but a double kill will be given para kay Kuya Khan dahil whatever lang siya na whatever. Sipas, may suntok, sabay sapak, nabubabawi dito yung side ng TNT Alab. And ito na naman si Kuya Khan. Migs, nakita na naman kita, pero hindi niya na ita-target block yan si Migs. At si Haru na lang ang natira. Iyak, naku po, ito na yung problema ngayon. Kaya pa rin magwagi ng tropang Alab. Pero ilan ba ang naging kapalit nun, no? Halos sa top tower, damage lang din ang tower sa mid lane, and there's no objective to take yet dahil mas kailangan nila i-prioritize yung depensa na magkabilang dulo ng kanilang tore. Ngayon, 9 seconds para sa Tyrant. Aabot pa dito si Haru, aabot si Vayne at saka Metal Wolf to be present, and this might be the time na makagawa sila ng play. Ginagamit na nga nila dito lahat ng resources para lang makasurvive doon sa teamfight, at naging maganda man for tropang Alab to survive the game. Kaso, ang laki na ng damage ngayon, and we are closing in para dito sa advantage ng Eureka. Not unless may miracle pang lumabas para sa tropang Alab. Yeah, I think Demon's Bane na yung binili dito ni Kuya Khan to negate some of the magic damage. Pero nandito si Kuya Fate, Oh, Fate. nag-Invincible Warrior, buying hirap time yan. lang, nag-iintay ng mga katangga with the knock-up tong 2. Pero nanakap din silang dalawa. Fate hindi niya pa nagawang mapatay dito. Itong nananakot si Jare, si JC pang nadirikato at bumagsak dito sa gitna with a double kill. Coming from Kuya Metal Wolf, nagpatigas dito si Rivo. Pero kasabay niyang bumagsak yung tower dito. Eureka! And the game, Eureka, tatapos ng larong ito at nilaglag nila ang tropahan ng TNT Alab. Pinatid pa at namamasko po Eureka ang siyang mag-advance on our next bracket. Oh my goodness. Eureka have done it again. Sila ang magpo-proceed at same opponent na nilaglag nila, Yasu. Oh no. Oh no, this Oh, is like no, really no, no. flashback. Oh, no, our flashbacks talaga ang kinalabasan nila. And technically, talagang naging maganda yung team comp nila. It was a good start again from Tropang Alab. Nakita natin yung switch up Oo. from the initial game 3, and then nung nagkaroon tayo ng re-lobby, they really adapted. Kaso mas ginulit tayo ng ni Eureka. Metal Wolf. This is the moment that I've been waiting for this guy. Kasi nga, parang lagi lang siya naglalaro sa anino nung kanyang mga tropa na Yup. hindi pa nakukuha yung pop-off moment. Pero this time, with that MP, with the Marco Polo, sulit na sulit 11-2-2. 11-2-2. Pasok din kasi talaga, paring Osay, yung mga Fevered Barrage niya. I think, no, correct me if I'm wrong, hindi bumababa sa dalawa yung kumukuha nung tinatamaan ng Fevered Barrage niya. What more, meron pa siyang stun and meron pa siyang frigid charge. Pag nakaalis, 20. Oo, alanganin Hindi yan yung mga gusto mong pwestuhan. At dahil nga aming in a Lady Sun, sobrang lambot nito, yung damage ng Fevered Barrage talagang absorb nila. Yup. And hindi din naman ganun kalayo yung rolling rate ng isang Lady Sun. And isa pa yung discover ko dito, paring Osay. Nung huddle natin, sabi natin, si Metal Wolf, for ano lang talaga siya, long. Pinaka-notable niya na ginagamit is long. Pero yun mo yun, now, meron pa tayong Marco Polo pala kay Metal Ayan. Wolf. And Okay yung din mga yung Lady plays na Sun niya yun- kanina no? Aha. Okay din yung Lady Sun niya. Oo, kumbaga nakikita naman natin yung mga shining moments ni Oo. Metal Wolf, no? Pero itong MP talaga yung nag-pop off. And ginawa niyo yung Fevered Barrage na yun nang walang kahit sino sa paligid. As in, sariling call, sariling play.
pumitik yung killer instinct niya, and unfortunately for Tropang Alab, ayan, no, nag-goal. Ay, meron palang parating na iba pa. Pangalawa na Pero yun eh. Pero considering na ginawa niya yun, no, siya yung nauna. Kahit meron liubang, somehow Meron ding punishable yun winter. ng bigger teams if nag-survive man yung mga members. Kasi nakita natin na bumagsak ng 1/4 yung HP niya. Pero dahil nga aware siya, calculated, hindi basta-basta nahuli. At kickback, after kickbacks, sobrang commended pa rin dito si Kuya Kalma. But then again, it's just Eureka moving as a group, moving as a unit para iligtas dito si Haru. And you see, no, yung kapit din neto ni Haru to survive that fight, hindi niya pinapop talaga yung blood rage just to buy time na makapag-meet up dun sa kanyang mga kasangga dito. And also, we can deny din naman talaga si Kuya Calm na mostly na napapabagsak dito ng mga member dito ng side ng Eureka. Si Kuya Calm yung pinaka-playmaker nun. Oo. Nakikita mo talaga na yung main niya, kaya binaban, kaya dinedenayan siya for how many drafting plays. Kaso talagang, no, kahit naman dito sa dulo, nagawa niya sana makasurvive. Kaso, ano na lang yung pwede niyang gawin, di ba? Wala na siyang choice. And